Talaga nga namang agad-agaran guys ang aksyon ng ating gobyerno ngayon. Hindi ho pabaya. Talaga nga namang pinanindigan ni Pangulong PBBM ang kanyang sinabi na wala siya ni isang teritoryo ng bansang Pilipinas ang ipapamigay, ibabahagi, isusuko sa iba, sa mga dayuhan. Kasi ito yung balita guys, Chinese vessels sa Julian Pilipi Reef, 28 na lang. From 135 guys, 135 Chinese vessels sworn sa Julian Pilipi Reef. Yan ho yung sabi ng Philippine Coast Guard noong December 4, 2023, mga 4 days ago. So talaga nga namang ako ay nabahala during that time kasi imagine, nalilimutan na ho natin yung usapin dito sa West Philippine Sea. Kasi natabunan na ng issue ng SMNI. 'Di ba? Yung fake news ng SMNI, natabunan din ng issue ng paglaladhala ng statement nila Cañas at ang dami pa. So literal na madaming mga obstacle ho ang kumbaga nagtabon-tabon na, kaya yung issue dito sa West Philippine Sea ay parang nalilimutan na. So nangamba nga ako during that time kasi sabi ko baka mamaya pagising natin isa sa mga teritoryo natin ay wala na, kasi itong Julian Pilipi Reef, within 200 nautical miles po ito. Malapit lamang ho ito sa Palawan. So, natatakot ako sa part na kapag hindi tayo mag-voice out, hindi tayo magsalita dito, ay baka pagising natin, wala na tayong mapapangisdaan. 'Di ba? Kasi ang napansin ko kasi guys, sa mga 135 Chinese vessels na nandoon sa Julian Pilipi Reef, ay may mga solar ho yung kanilang mga barko. Which mean, parang feeling ko, mga floating barracks na dyan sila mag-stay for how many months para ho gumawa ng panibagong artificial island. Ito nga yung video guys, pakita ko sa inyo Kita niyo yan? Yan Hindi siya malinaw. Pero guys, makikita nyo dyan na yung mga barkong yan, mayroon hong mga solar. Wait, mamaya makita nyo dyan sa video. Yan solar yan guys Yan, solar yan, solar. Yan yung mga may pa-X na yan. Solar yan, ito, solar. Saan pa? Diba? May mga solar panel ang kanilang barko. Tapos, ang nakakapagtaka dito, guys, patapusin muna natin yan, solar. Diba? May mga solar. Tanyo yan. Magkakadikit lang sila, Hindi sila watak-watak, magkakadikit lang sila sa isang specific place na yan, sa Julian Pilipi Reef. Paano ba yan? Kita nyo? 'Di ba? Magkakatabi sila, tapos magkakatabi, magkakadikit, hindi naghihiwalay, tapos may solar, edi basically magtatayo sila ng artificial island kasi parang mga floating barracks yan Diyan sila mag-stay, diyan sila tatagal, tapos tatayo sila ng panibagong artificial islands. Kaya nga sinabi ko sa inyo yesterday, this is too much of power grabbing, too much of bullying na ginagawa sa ating bayan. So sabi ko, sana naman hindi puro lang salita, PCG. Sana may action din. And then later nakita ko, sabi ko, uy, yung balitang to, from 135 to 28 na lang. Chinese vessel sa Julian Pilipi Reef, 28 na lang. Sa sobrang galit ko nga nung time na yan, sinisi ko pa din yung ibang mga Chinese vlogger dyan Yung mga yung mga Pilipino na ang mindset, mga maka-China. 'Di ba? Sabi ko, ano kaya yung reaction nyo? Na sarili natin bayan, binubuli tayo, ninanakawan tayo. Kasi imagine guys, yung mga mangingisda natin, hirap na nga silang makapangisda dahil tinataboy sila nitong mga Chinese na to. Tapos itong mga vloggers na to, todo, ano pa dito sa Chinese, todo kampe pa. 'Di ba? Hindi na kayo naawa. Binubulsiltan tayo ng ng water cannon, nilalagyan ng floating barriers, tinataga pa yung ating mga mga vessels na mga barkong pang natin. 'Di ba? Imagine that. Tapos kakampi pa kayo dyan. Anyway, going back sa ating topic.
bumaba na sa 28 mula 135 ang mga barko ng China na naka-standby sa Julian Filipe Reef sa West Philippine Sea ayon sa official ng Philippine Navy. Pero huwag tayong magpapakasiguro, guys. Kasi kung hindi din maglilibot, ang PCG o through air drone or kung ano pa mang paglilibot ng PCG or ng BFAR, baka malay mo lumipat lang yan. Baka malay mo lumipat lang yan ng ibang ng ibang pwesto na malapit lang din. Tapos malalaman natin doon pala sila nagtayo. So kailangan natin talaga na mayroon pa ding paglilibot kahit nataboy ng iba dyan, kahit 28 na lang, anuhin pa din natin, libot-libot pa din kayo, baka mamaya makita natin na, nandito na. Nandito pala sila lumipat, ganun pala, ganun 'di ba? So kailangan todo pa rin sa paglibot-libot dito sa ating West Philippine Sea, Philippine Coast Guard. Para talaga nga namang literal na daily monitoring kasi walang kinikilala na EEZ, Exclusive Economic Zone, itong mga China. Kahit nga merong maritime patrol ang US at ang Pilipinas, nang bababoy pa din, ang gagago Kahit nga merong maritime patrol ang Australia at itong 'di ba, Pilipinas, nang gagago pa din sila. So, ang kailangan lang natin dito is yung pagkundina. Yung araw-araw na monitoring para kahit papaano mapansin nila na nahihirapan silang pumasok sa ating bayan. Kumbaga, threat din tayo sa kanila. Kasi guys, nag-try na din yan sila sa mga kalatig bansa natin. Indonesia, Japan, Vietnam. Nag-try na yan sila. Pero yung mga bansang yan, ito, Japan, maliit lang to, pero lumalaban. Diba? Lumalaban yung bansa nila, kaya hindi sila nakakapagtayo doon. So, nagiging tinik yung kanilang pag-voice out. So, hindi sila nakakapagpatayo ng artificial island. Gawa nga ng hindi pumapayag at lumalaban, nagiging aggressive yung mga bansang, 'di ba, agrabyado. So, ganun din yung gawin natin. Maging aggressive din tayo kahit paano. Hindi katulad dito sa pamamahala ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tubig lang yan, ipigil nyo na lang yan. 'Di ba? Yung ganun. Anyway, sinabi ni Philippine Navy Vice Admiral Alberto Carlos ng Western Command, 28 na lamang ang natukoy nilang Chinese militia vessels sa ginawang air patrol. Ngunit patuloy naman ang kanilang monitoring para matukoy ang lokasyon ng iba pang barko kung nasa West Philippine Sea pa ang mga ito at kung lumipat lamang ng posisyon. Yan, yan yung ibig kong sabihin. That's what I'm saying. Yun, nabubulol si Mima. Saad ni Carlos sa briefing sa House Special Committee on the West Philippine Sea. Ipinaliwanag ni Carlos sa SOP o Standard Operating Procedure ng Navy sa mga sasakyang pandagat ng China na mag-issue ng radio challenge at pag-monitor lamang sa kanilang mga presensya. Iginiit niya na palaging nakasubaybay ang Philippine Navy Coast Guard sa galaw ng Chinese vessels, ngunit hindi maaaring kumprontahin dahil sumusunod sila sa panuntunan ukol dito. Ito ay makaraang magpahayag ng pagkadismaya si House Deputy Minority Leader Franz Castro sa patuloy na pananatili ng mga barko ng China at patuloy na hindi pagpansin ng mga note verbal ng Pilipinas at diplomatic protest. Nagpahayag rin siya ng pagdududa sa pagiging epektibo ng ipinapatupad ng procedure ng Philippine Navy. Iginiit naman ni Carlos na planado ang kanilang mga tugon sa China at nais lamang nilang mapanatili ang katiwasayan sa grounds. Anyway, napapansin ko ngayon, medyo maano na yung loob ko. Habag na yung loob ko. Malinis na, wala nang pangamba kasi 28 na lamang baka malay mo yung iba dyan, umalis na din. Anyway, yun yung nagagawa ng pag-voice out natin. So, kailangan natin mag-voice out. Hindi natin pwedeng gawin bukas sa makalawa. Kung kaya natin gawin ngayon, mag-voice out kayo, guys. Kayong mga nanonood, meron kayong mga platform, meron kayong mga accounts, gumawa kayo ng channel yung mag-voice out kayo. Sama-sama natin kundinahin ang panggagancho dito sa ating bayan. Kung kaya natin gawin ngayon gawin natin. Kung mahina yung viewers nyo or yung impact audience nyo, araw-araw lang kayo mag-voice out, guys. Guys, imo-motivate ko kayo. Araw-araw nyo lang gawin, maging consistent kayo sa ginagawa nyo. Aangat rin kayo at patuloy na lalaki ang ating mga boses. Simulan nyo ngayon. Habang meron pang pagkakataon. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.